Morning and welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 10 verses 1 to 4. Ito po ang sabi ng mga talata. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Well, the title of our topic for this morning is The Sending of the 12. Malinaw po na ang Panginoon ay tumatawag ng mga naglilingkod po sa Kanya. At dito po makikita natin kung ano po ang dahilan at layunin ng Panginoon sa pagkatawag po dito sa 12. Malinaw po mula sa mga talata na atin pong binasa, ito po yung kanilang gagampanan bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga apostol. At naniniwala po ako, mga kapatid, na tayo rin po bilang mga nasa paglilingkod at gawain, tayo po ay tinawag ng Diyos para tayo po ay gamitin sa kumbaga makadahilanang purpose. At ito po ang magandang bigyan natin ng pansin at alamin kung ano po ang dahilan at kung paano po sila dapat sumunod sa panawagan ng Panginoon. Ito ho yung mga bagay na nais ko pong ibahagi ngayon pong umagang ito. Number 1, nakita ko po, where are they to go? So kung sila po ay sinugo ng Panginoon o pinadala ng Diyos, tinawag ng Panginoon sa gawain, o saan po sila nais ng Diyos dalin? Ito ho yung atin pong magandang unang bigyang pansin. Mula po sa verses 5 to 6, diyan pa rin po sa Matthew chapter 10. Sabi ho ng mga talata, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. So malinaw po na sinabi ng Panginoon kung saan sila hindi dapat pumunta at kung saan din sila dapat pumunta. Sabi po ng verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So meaning, kung inyo pong nasusundan mga kapatid, ang Diyos po ay tumatawag ng mga maglilingkod sa Kanya na ibinibigay niya po yung malinaw na dapat nilang gawin. O kaya nga tayo mga kapatid, kung talagang ang kine-claim natin kaya ho tayo nasa gawain dahil sa tayo po tinawag ng Panginoon, maganda po maging malinaw ito na kanino ba tayo dapat maglingkod at saan po ba tayo dapat magamit. Kaya nga yun ho yung magandang maging klaro po sa bawat isa sa atin. Dahil naniniwala po ako, mapamiyembro, mapapastor, o manggagawa, o worker, teacher, o kung ano pa man, ang paniniwala ko po, lahat po tayo tinawag po ng Panginoon. Kaya nga maganda alamin natin saan po tayo gustong dalhin ng Diyos sa gawain. Kaya nga yun yung nakita ko po rito mga kapatid. Tumawag siya ng 12 para maging apostol, pero hindi po para isama lang ng Panginoon sa kanyang lakad. Kundi ang ibig sabihin po nito mga kapatid, sila po ay merong dapat puntahang lugar na kung saan doon po sila nais ng Diyos na magamit. Kaya nga mga kapatid, tayo rin po, alamin natin sa sarili natin kung saan po ba tayo gustong gamitin ng Panginoon. Kung paano ba tayo magagamit sa gawain po ng Diyos. Yan ho yung unang bagay na nakita ko. And then pangalawa, what are they to do? Ano po ba ang kanilang gagawin? Alam nyo ho, itong chapter 10 na ito, malawak po ito Marami hong gustong ituro dito ang Panginoon. And even yung kanilang provision. Sinabi ho ng Panginoon niya na huwag silang mag-alala. Kaya sila po tinawag ng Panginoon, huwag silang magbitbit ng kahit ano. Huwag silang magdala ng panibagong damit o kaya yung extra clothes. Huwag silang magdala ng mga babaunin. Hayaan nila na ang Panginoon o yung gawain na kanila pong pinaglilingkuran ang siyang gamitin ng Diyos para ma-provide yung kanilang pangangailangan. Ang magandang maging klaro po sa atin ito. Ano po ba ang dapat nating gawin? Ayon doon sa sinabi ng mga talata. Tingnan po ninyo. Sabi po ng verses 7 to 8,
What are they to do? Ano ba yung dapat nilang gawin? Verses 7 to 8. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So, ibig sabihin mga kapatid, ito po ang kanilang magiging trabaho. Kaya nga sa church, hindi ho magiging magulo kapag alam po ng mga kapatiran, ng bawat isa po sa atin, kung saan ho tayo gusto ng Panginoon na gamitin. Maganda ho alamin natin kasi naniniwala po ako kung anumang kakayanan meron tayo. Doon pa lang, malalaman na natin kung saan ho tayo pwedeng maging blessing sa ministry. Kung ano yung meron na ibinigay sa atin ng Panginoon na kakayanan. Kaya nga, kung inyo pong pag-aaralan pa, nang higit pa at bibigyan nyo pa ng oras, ito hong ating pinag-aaralang chapter 10 na ito, mga kapatid, basahin po ninyo yung mga pangalan at alamin din po ninyo kung ano yung kanilang mga trabaho. Haba lang ho yung oras natin kapag yan ho binigyan pa ho natin ng pansin. Pero kung kayo po talagang interesado na maintindihan pa ng mas malalim na katotohanan katuruan mula po dito sa 12 ito, makikita ho ninyo, iba-iba ho yung kanilang kakayanan. Iba-iba ho yung kanilang trabaho. Iba-iba ho yung kanilang naging, kumbaga, masasabi nating role sa ministry. Kaya nga mga kapatid, hindi ho sa lahat ng pagkakataon tayo ho talagang magkakapare-pareho ng magagawa. Pero ako po'y naniniwala, magkakaiba man yung ating kakayanan, iisa lang po ang dapat maging dahilan yan. Yan po ay pagtugon sa pangangailangan at panawagan ng gawain. So tayo po ay inilagay, tinawag ng Diyos, hindi ho para magtalo-talo, magpagalingan, magkompetensya. Naniniwala po ako, itong 12 ito, na tinawag ng Diyos, sapat po at malinaw yung kanilang tinanggap na panawagan at dapat nilang gampanan kung ano po yung nais ng Panginoon para po sa kanilang mga buhay. Kaya nga mga kapatid, malinaw po ang sabi ng Panginoon, as you go, preach. Kailangan nilang mangaral. Trabaho nila ang pangangaral. Bahagi po ng kanilang buhay at misyon ang sila po ay mangaral, magpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, linisin yung mga may ketong. So sa madalit salita, dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin kung bakit po tayo nasa ministry ngayon. Mga members, hindi ho kayo ay nandyan lang para makinig. Naniniwala po ako, bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng dapat gawin para sa ministry. Kung paano tayo makakadagdag at makakapuno sa pangangailangan ng gawain at kung paano rin po tayo pwedeng gamitin para isakalalakas at ikatatatag ng mga kapatiran. So kaya yan ho ang magandang maging klaro po sa ating lahat. Tandaan po ninyo, lagi kong sinasabi, hindi ho aksidente na kayo po ay nakasama sa gawain ng Panginoon. Hindi ho aksidente na tayo po ay nagiging partner sa ministry. Hindi ho aksidente na tayo ay nakikita sa gawain ng Panginoon. Lahat ng yan ay ayon po sa dahilan at nais ng Panginoon para sa kanyang gawain at naniniwala ako, ikaw at ako, tayo pong lahat, ang katugunan sa panalangin ng Panginoon. Umaalala po ninyo, di ba sa chapter 9, malinaw po ang Panginoon ay nanalangin at nangangailangan ng mga manggagawa. Kulang po ang mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, eto na po ang katugunan, tayong mga tinawag ng Panginoon. Kaya nga sana po maging malinaw po yan sa ating lahat. Yan ho yung pangalawang puntos na nais ko pong ibahagi. At ito ho ang pangatlo. Who are they to depend to? Dahil sila po ay tinawag ng Panginoon, nilinaw natin saan sila dapat pumunta, dapat tayo rin ho alam natin kung saan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pangalawa, ano ba yung kanilang gagawin? Dapat to maging malinaw din sa atin yan. Kung bakit tayo nasa church, ano ba yung gusto ng Panginoon na gampanan natin na role sa ministry? And then pangatlo, kanina pa tayo dapat sumandal at umasa sa mga gagawin natin. Ang sabi ho ng verses 19 to 20, ito ho, ang isa sa kailangan ho natin di ba't marami sa atin natatakot tumugon, natatakot sumunod sa kalooban ng Panginoon kasi iniisip natin, hindi natin kaya, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ito po, nilinaw ng Panginoon sa kanila. Verses 19 to 20, basahin po natin. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
For it is not yet that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. So, ibig sabihin, hindi tayo ito. Kaya wala tayong dapat manging pagamba kung ang pag-uusapan ay yung pagsunod natin sa mga dapat nating gawin. Kung saan tayo pupunta, kung ano ang ating gagawin. Mga kapatid, ang tama, wag ho tayong magtiwala sa ating sarili. Wag ho tayong dumepende sa ating kakayanan. Ang tinuturo po dito, mga kapatid, ng Panginoon, sa Kanya ho tayo magtiwala. Gaya ng sinabi ko kanina, even sa provision, wag ho silang umasa na ang mga taong pupuntahan nila talagang bibigyan sila ng pabor. Ang gusto pong sabihin ng Panginoon dito, sa Kanya tayo manalig, sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya ho tayo umasa. Dahil ang Panginoon ang tumawag, ang Panginoon po ang tutugon ng lahat ng atin pong mga pangangailangan. Kaya nga, kung hindi man ho natin makita sa sarili natin na kaya natin ito hong ginawang panawagan ng Panginoon, tama po kayo. Wala ho tayong magagawa. Kaya lang ho tayo merong nagiging kabuluhan sa ginagalawan po nating mundo dahil may Panginoon na gumagawa po sa ating mga buhay. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do nothing. Without Christ, without the Lord, wala akong magagawa. Kaya nga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Wala akong kakayanan, Panginoon lang ang siyang gumagamit sa aking buhay. Kaya nga sana mga kapatid, maging malinaw ito sa ating lahat na kung papaanong bawat isa po sa atin, inuulit ko po, ito ay para sa paglilingkod. Itong panawagang ito ay para sa ministry, hindi ho para sa kaligtasan. Dahil naniniwala tayo na ang kaligtasan ay para po sa lahat. Hindi ho namimili ang Diyos. Sino man po sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan, yan po ay iniaalok ng Panginoon sa lahat. Kaya nga naniniwala ko mga kapatid, bagay na magandang maintindihan natin, bawat isa po sa atin, kaya tayo nasa ministry dahil tayo po ay tinawag ng Panginoon. At para po sa ating paglulundo, sabi ho ng verse number 24, the same chapter pa rin po, the disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. So, anong ibig sabihin nito? Tandaan natin, mga kapatid, ako, kayo, bawat isa, at yung maging 12 ito, na pinag-aralan natin, ay tinawag lamang ng Panginoon, hindi ho tayo pwedeng maging mas higit pa sa tumawag sa atin. Paalala po yan sa ating lahat. Saan man tayo makarating, anumang magawa natin o ma-accomplish natin sa ministry or yung ma-achieve natin sa gawain ng Panginoon, lagi natin tatandaan, hindi ako yan, hindi kayo yan, hindi tayo yan, Panginoon yan. Hindi ho tayo pwede masigit pa sa tumawag po sa atin. Kaya nga sana mga kapatid, sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto, nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Pakinggan po ninyong maigi. May binanggit po na 2 pangalan dyan. May Simon, the Canaanite, and Simon Peter. May binanggit din po diyang James. 2 James din po ang binanggit sa 12 apostles. Ngayon, ang tanong po natin, kanino po silang mga anak? Si James the Blank and James the Blank. So kaya yun ho ang ating trivia for this morning. 2 James ang binanggit po dyan, sa banasa nating talata, kanino po silang mga anak? Yung 2 Santiago ang binanggit po dyan. So yan ang ating trivia for this morning. Samantala, ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon. Sa atin pong tanong, ano ang nakita ng Panginoon sa kanilang paglalayag? Sa kanila pong pagbiyahe? Mali. Ano po ang nakita ng Panginoon? Doon ho sa mga nagdala doon sa may sakit. Ang nasa isip ko yung storm pa rin. Mukhang may bagyo pa rin sa utak ko. So, ano po ang nakita ng Panginoon doon sa mga magkakaibigan na nagdala na may sakit sa Panginoon? Yan. Ang tamang sagot, ang nakita po ng Panginoon sa Tagalog pananampalataya. O kaya, sa English naman ay faith. Kaya alin man po doon ang inyong naging sagot, parehas pong tama yon. So kaya, ito po, mga sumagot ng tama kahapon. Ang una, Sister Gypsy. Congratulations! Ikaw ang number 1. And then, ang number 2, si Ninang Ana. Good morning po, Nang Ana. Kayo po ang pangalawa. And then, ang number 3 natin ay si Ninang Kiten. Ayan, good morning, Nang Kiten. Kayo po ang top 3.
yesterday. Ano po? Kaya congratulations kay Sister Gypsy, kay Ninang Ana, at maging kay Ninang Kiten. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Ano ho? Sila po ang mabilis na sumagot ng tama kahapon sa atin pong katanungan. And then ang pang-apat, si Ninang Alice. Pang-lima ay si Rica Ranalan. Pang-anim ay si Brother Gab. Pang-pito ay si Sister Gina. Pang-walo ay si Ate Milet de Lara. And then ang pang-siyam ay si Ate Jean Galit. Ba, nakakatuwa naman, ano? Nakasali si Ate Jean. Good morning, Ate Jean. Kung nandiyan ka ngayong umaga. Good morning. Pang-siyam ka sa sumagot ng tama. And then ang pang-sampu ay si Preacher Rodel. Ayan. Sila po ang sumagot ng tama kahapon. Palakpakan ho natin sila. Congratulations. Kayo ang top 10 yesterday. Pero marami pang sumagot. Pang-11. Si Ate Mati. And then, ang pang-12 ay si Preacher Christian. And then, ang pang-13 si Ate Rose. Pang-14, Preacher Alvin. Pang-15 ay si Ate Sara Abad. Good morning, Ate Sara. And then, ang pang-16 ay si Ninang Flor. At ang pang-17 natin ay si Ate Vilma Bautista. At meron pang pang-18, si Nanay Denden, ang pang-number 18. At ang pang-number 19 natin ay si Kuya Joe. At ang number wala na. Ayun, pang number 19 lang pala. Ano po, ay si Kuya Joe ang huli. Ayan, congratulations po sa inyo. At gusto lang ho nating batiin ng magandang umaga si Ate Milet. Ayan, Sister Milet de Lara, kasama natin siya from East Bagong Barrio. At maging si Bernadette Quinto mula naman sa Taiwan. Ayan, good morning sa iyo dyan, Bernadette. At sana maging maayos palagi ang iyong kalagayan dyan, lalo na ang iyong kalusugan. So, kasama ka sa prayer namin. Ingatan ka palagi ng Panginoon. At kasama rin natin si Ate Gina Bometibo. Good morning, Ate Gina. At na-miss na namin yung banana cake mo. And kasama rin natin si Sir Jovelyn Habaan from Kasapa. Ayan, yan po ay sa New Life Baptist Church Kasapa, isa po sa mga masipag at magandang anak ni Pastor Albino. Kasama rin natin si Sir Tintin Fernandez mula naman sa Bulacan ba yan or Quezon City. Good morning, Tintin. At sana maayos din ang inyong kalagayan. And syempre, masaya tayo this morning. Kasama natin si Sister Joy Pereira, ang Pereira family, at maging si Brother Michael. Nako, thank you so much sa inyo. Sobrang blessing kayo sa gawain ng Panginoon. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos, ang buo ninyong family. Sana'y talagang ang Panginoon ay gumabay sa inyo palagi. Ayan. Maraming salamat sa Pereira family. Kasama rin natin ngayong umaga. And kay Ate Vilma Bautista mula naman sa Valenzuela. Ayan. Yung Pereira family mula po yan sa Oman. Ano po? Kaya maraming salamat sa inyo. At kasama natin si Ate Sara Abad mula naman po sa Sangandaan, Caloocan. Maraming salamat din. And thank you rin kay Brother Roden. Ayan, naka-join po sa atin. At mga kapatid, ito magandang isama ho natin sa prayer palagi. Wag ho tayong bumitaw sa pananalangin para ho sa kanilang kalakasan at kagalingan. Sama ho na sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, si Nanay Bilen, yung mother ko po, at maging kami, ang Victoriano family, at maging si Preacher Chris, patuloy na kalakasan ng katawan sa kanya, kay Sister Gypsy, kagalingan para sa iyo, Sister Gypsy, at maging kay Pastor June Bertos. Yan, sama ho natin sa prayer na sana'y talagang patuloy na gumawa ang Panginoon sa bawat kapatiran ho natin na merong iniindang sakit. Sama rin natin si Sister Glidel. Sister Glidel, yung kagalingan sa kanya ng Panginoon, sana mawala na yung kanyang sipon at yung masamang pakiramdam sa kanyang katawan. Sister Glidel, get well soon. Marami pang gagawin sa gawain ng Panginoon. So kaya, sige po, yun ho yung ating mga magandang isama natin sa pananalangin. Kung kayo ho ay mananalangin ngayong araw na ito, sana'y masama nyo ho yung mga kapatiran na nangangailangan po ng panalangin natin. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you.